So yun na nga mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat mga idol sa panibagong araw, panibagong video na naman po tayo ngayon mga idol. So ngayon mga idol, magkukwentuhan ulit tayo. So pagpatuloy natin yung pagkwentuhan natin yung nakaraan mga idol regarding sa na ballistic coefficient. So bakit nga ba natin kailangan talakayin o malaman yung ating PC mga idol? Dito sa video na to mga idol, i-share ko sa inyo yung kung bakit at kung paano. Paano natin kunin yung BC, bakit natin kailangan kunin yung BC, and paano natin kukunin yung BC, yung ballistic coefficient ng ating projectile mga idol. So every projectile, every speed, meron po siyang binibigay na ballistic coefficient. So hopefully, yung mga bumibira dyan at nagsusubok din na mag-dial ng kanilang unit mga idol downrange mga idol is mahimasmasan kayo kung bakit kayo nagmimintis doon. Kasi sabihin natin lahat kayo may chrono. So lahat natin may chrono, pero tandaan yung ballistic coefficient, kung hindi mo po alam kung paano natin ito kunin, hindi mo talaga tatama yung hula-hula lang po tayo niyan lagi. So, dito mga idol, turuan ko kayo kung paano natin yan kunin mga idol. So, stay tuned lang kayo mga idol. At pasok muna natin tong intro. So, mga idol, so una-unang gagawin natin is hahanapan natin ng average velocity yung ating unit mga idol. Halimbawa, nakatune na po yung inyong unit. So, okay na sa inyo yung inyong patama at kakailangan lang natin yung average velocity niya dito sa malapit, yung sa unahan lang ng inyong barrel. So, yung gagamitin nating chrono mga idol is ganito. So, itong chrono yung gagamitin natin. Pwede din sana yung kinakabit sa inyong barrel, pero dito sa paghanap ng ballistic coefficient is hindi po yung pwede. So, ito yung kakailanganin nating klase ng chrono. So, nagpa-raffle din ako nito, mga idol. So, shout out po kay Sir Angeleda. Ilalagay ko po siya dito, yung nanalo ng chrono natin. So, shout out po sa inyo, Sir. Thank you sa pagsali sa pa-raffle natin. So, ganyang chrono po yung gagamitin natin. Ngayon, puputok tayo para makuha yung ating average velocity sa near distance yung tawag nun. Kakailanganin natin yan, mga idol, para dun sa ating pagkuha ng ating BC. Ngayon mga idol, kailangan din natin makuha yung average velocity natin mga idol sa far distance natin. Ibig sabihin, kailangan natin ilagay yung chrono natin sa malayo like 25 meters mga idol. Kaya kailangan natin yung ganitong klaseng chrono. Kasi kung yung maliit mga idol, basag yung pag tinamaan mo. So ito, at least malawak itong area na pwede mong pagpasukan ng pellet. So kung accurate naman yung patama mo, wala kang kaba dito mga idol. So, ayan. Kailangan din natin yang kunin yung ating average velocity, mga idol. Meron akong nagawa ko na kasi yan, mga idol. Nabura lang yung mga videos natin dyan, mga idol. Kaya hindi ko wala na akong ulitin. So, isi-share ko na lang sa inyo to, mga idol. Halimbawa, nakuha na natin sa akin kasi nagkapasok siya ng 866.8 ang average velocity ng unit natin, mga idol. Then, pumalo din siya ng 766.5 sa far distance natin. So, paano natin yan ka-calculate at paano natin kukunin yung ating average velocity mga idol? Pupuntahan natin yung ating app. Hindi po sa ating Extralock app pala, website mga idol. Hindi tayo pupunta dito sa ating Extralock app kasi yung Extralock app natin kulang siya ng near distance niya. Well, puntahan na natin yung ating website. Ilalagay ko sa description box. I-click nyo na lang yan para sumabay kayo sa akin. So yun na nga mga idol. Pag na-click nyo yung nasa description box na link mga idol, mapupunta kayo dito mga idol sa Airgun Calculators. So marami po dito tayong pwedeng pag-calculate. Basahin nyo na lang po yan. Ayan. Andito pa nga pala yung ginawa ko dati. Hindi ko alam kung bakit. Ayan So mayroon pa dyan. Marami yan mga idol. Marami tayo dyan pwedeng paglaruan at pwedeng malaman. So dito lang tayo mga idol sa ballistic coefficient kasi dito yung ating topic. So ngayon mga idol, nandito pa nga itong ating ballistic coefficient mga idol na merong binibigay sa atin na 866. Ito po yung nauna kong pagkuha ng ating speed mga idol. So ngayon, meron tayo dito, pag kinalculate natin, meron tayong 0.033 mga idol na ballistic coefficient. Ito na po yung ating ballistic coefficient kung nakikita nyo. Ayan mga idol. Ngayon, same projectile yung gagamitin natin pero subukan natin mga idol, bilisan o taasan yung ating unit. Like gawin natin tong 900. Ito naman, 800 mga idol. Tingnan natin kung yung ballistic coefficient nga ba is magiging parehas. Yan, tumaas siya mga idol. So,
tumaas siya ng 7. So, 4.004. Kaunti lang mga idol. Pero, yan mga idol na kaunti na yan is pwede na po yan maka-deflect or maka-off sa inyong target. So, meron na tayo ngayon, 0.37 BC na po yan. Paano naman kung yung unit natin is napakahina? Ilagay natin to sa 766 at ito naman 666.5. So binabago natin dito 100 FPS yung pinagpapalit-palit natin. Try lang natin. Example lang ito mga idol. Ngayon, 0.028 na lang yung kanyang ballistic coefficient mga idol. Kung nakikita nyo mga idol, nagbabago po siya. Nagbabago. Ngayon, puntahan natin mga idol yung sa Strelak. Ito, sa Strelak mga idol. So, meron ako dito nakalagay na 0.033 mga idol and yung average velocity ko is 886 ngayon. So, ngayon yan mga idol na setup. At tingnan natin mga idol yung ating hold. Okay, dito na lang sa 112. So, kung nakikita nyo to mga idol, kung nandito pa kayo, nakikita nyo yan, nandito siya sa baba, sa gitna ng 109 and 115 mga idol. So, meron daw tayo ditong dial na 21 MOA. Ngayon mga idol, papalitan natin yung kanyang BC. Okay? Baguhin kaya natin to mga idol. Lagay natin sa 37. Okay? 37 yung BC. Ngayon, punta natin to. Calculate. Yan, nawala na po yung inyong 1 MOA. So, naging 20 MOA na lang po siya. Tingnan natin yung kanyang hold. Ayan. Nandiyan na po siya sa markings ng 112. Yun nandiyan na po siya sa second marking or sa second hash mark. After ng 106. Ito 106. Ayan. So, pampilan na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 MOA mga idol. Ayan. So, halimbawa naman, palitan natin mga idol ng babaan natin. Sabihin natin, lagay natin 25. 25. Try natin. Ayan. Tumaas na naman siya ng 4 MOA mga idol. So, asa na siya ngayon? Andyan na po siya. Ayan. So, naging 24 MOA na po yung ating hold. So, ibig sabihin, dito lang mga idol sa ating BC, pag hindi po ito tama, mga idol, is magkakandapa na po yung inyong patama, mga idol. Isang sample lang po yan para sa inyong lahat, mga idol. So, ngayon mga idol, subukan na natin yung ginawa natin dun sa website or dun sa Airguns of Arizona. So, ngayon pa lang natin ito masusubukan kasi wala na sila dun sa range, mga idol. So, sa scope cam na tayo, mga idol, magkikita-kita para hindi naman ako mag-yellow na naman ni YouTube, mga idol. So, dito lang tayo papesto. Then, yung target natin na may nakita ko dito, 51 yards. Meron tayong 98 yards at meron tayong 140 yards. Pero yung kukunin lang natin dito mga idol, at least pumasok tayo doon sa may center dot kasi di ba may floating dot tayo. So at least nandun lang siya sa paikot na yon or sa level. Basta hindi tayo dapat mag-down and mag-up once na nag-dial na tayo ng ating turrets mga idol. So sana po i-supportahan nyo pa rin itong video mga idol. At medyo siguro mahaba, tingnan natin kasi gusto kong balang ko gawin is puputok tayo papunta doon and puputok tayo pabalik. Para at least alam natin na yung dial natin is reversible or redoable. Parang ganun. Parang pwede natin maulit-ulit ba. Ganun tayo eh. Para at least kung halimbawa galing ka doon, ibabalik ka, eh syempre dapat balik-balik. So yun, manay stay tuned lang tayo. I-on ko lang ating camera and kita-kita tayo downrange. So, ngayon susubukan natin mga idol, yung Strelak natin, kung gagana. So, dito, meron ako ditong target. Ito, is 53 yards. To. Ito, example lang ito mga idol. 51 yards mga idol. So, magdadial ako dito mga idol ng ayun. 51 yards. So, binigyan ako mga idol dito ng 3.2. Okay, MOA. So, 3.2. Subukan natin kung at least papasok tayo dito sa dead center natin kasi alam naman natin tong unit mga idol. So, try natin 2 shots. May wind kasi left to right. Natang tayo dito ng aim point. Ito lang. Ito lang.
Dead center. Dead center. So, ngayon, subukan natin ito. Ayan mga idol. So, ito mga idol is 98 yards. Try natin. Raise natin. 98 yards. So, binigyan ako mga idol 98 yards. Try natin. 16.1. So, meron na tayong guys. 1 full revolution. 14. So, 16.1. Try natin dito para relax. Yan. So, aim lang ako. So, hoping mga idol na hindi tayo bababa dyan sa ating hindi magdadap ng grabe. Dito tayo sa may gitna. Nag-hold na tayo mga idol sa wind. So, left to right. Pinakita nyo sa background. Try natin. Full shot. Okay. So, nandun tayo. Dead center tayo. Kaso may wind lang. Ayun. So, okay yung patama natin dun mga idol. Ngayon, hindi pa tayo dito sa 140 yards. So, sa 140 yards na nga. Double check natin yung distance. So, 141 sa kinaupuan ko. So, 32.3. So, meron na akong 14 MOA. Bigyan ko pa ng isang 14 para maging 28. So, magdadahil 20, 29, 30, 31, 32.3. Ayan. So, dito, mga idol, try natin sa parallax. Hopefully, malinaw sa inyo, mga idol. So, dito, ito yung dati kong tinatarget. Ito, mga idol, 4 cm lang ito. So, wag na tayo dyan. Mag-ambisyon. So, meron tayong crosswind. So, dito tayo sa Yakult. Meron tayong left to right wind. Nakita nyo sa background, gumagalaw yung mga damo. So, mag-hold na lang tayo kasi sa 100 meron na tayong 2 MOA. So, dito siguro gawin natin, dagdagan natin to. 2, 3, 4 MOA. Ayun. Nag-hit tayo sa kahoy. Saka, 4 MOA. Ayun. Nandito yung impact natin. So, hindi natin nakikita, ano. Okay, mababa ko yung ating, dito tayo magta-target sa, ito malambot kasi itong lupa. So, dito tayo magta-target para makita lang natin yung point of impact na nandito na siya sa ating, sa tama ng dial. Pero, sigurado ako, lilihis tayo ng right. Kasi, syempre, may wheel tayo dito. Ito lang yung endpoint ko na dahon na maliit. Tingnan natin kung saan babagsak to. So, kung nakita nyo, nasa pantay na siya ng ating crosshair. So, kailangan lang natin mag-hold for wind. Pero hindi tayo mag-hold. Ayun. So, pumatak siya sa 4 MOA. Pero medyo mataas. Isa pa. Ayun. So, at least nakikita natin na hindi na tayo bumababa mga idol. O hindi na tayo tumatama ng mababa. No, saglit lang. Hindi pa nasara. Ayan. So, isa pa. Try natin. So, pabugso-bugso kasi yung wind mga idol. Kung nakikita nyo yung background natin. Okay. Ayun. So, subukan natin itong plate. Itong plate ko.
Ah. Last. Last na. So, talagang 4. Pumasok tayo sa may ilalim ng bato. Kaya hindi nag-splash. So, dito pumasok mga idol. So, anyways mga idol, kung nakikita nyo, tignan po yung tag. Tignan natin. Tignan po yung kalayo. Okay. Ito yung 140. Ito yung 53 natin. Ay, 51. Tapos ito yung 98. Yan. Yan mga idol, yung 98 natin. So, yung binigay sa ating dial is akma naman. Sa mga ang tag nito. So, nakita natin. So, pwede natin to ulitin. So, balik natin. Ano yun? 98. 98 yards. 16.1. So, okay. Bawalik ako 28. Bawalik ko lang ang 16.1. Subukan ulit natin. Yung tapos, balikan natin ito. 1 to 2 shots lang. Ito, pag tingin lang natin kung tama na yung ating patama. Relax. Luwa natin ng konti. Hold for drift. Wind. Drift. Ito. Yun. Ayan. So, maganda pa rin. Hanap tayo ng random distance, mga idol. Okay. Meron ako dito 67 yards. So, try natin yung 67. 67.7 actually. So, hindi na ako So, nag-dial tayo ng 6.9. So, binaba ko lang yung ating dial para ma-cover natin yung 6.9. And parallax. Nasaan na? Ito. So, ito na lang. Ito yung M-point ko. May win tayo. Nagtawama dito. Ayun. Ayun mga idol. So ayun na nga mga idol, natapos na tayo mga idol gumawa ng video. So ang ginawa natin is pumutok tayo ng 51 yards and 98 yards, then 140, then ilang shots sa 140. At yung karga ko ngayon is nasa 2,500 na lang mga idol. Tapos bumalik pa tayo, bumalik tayo ng 98, then hindi na tayo nag 51. May tinira kasi ako dito 67 yards. So, pero kung nakikita nyo yung mga point of impact, kasi yung 51, wala mga idol yung usok. Kasi gusto ko makita yung travel ng pellet natin dun sa dial natin mga idol, umaakma. Kahit sabi natin may wind drift, katulad ng sa 140, medyo lihis tayo kasi merong breeze dun mga idol. Yung direction ng wind mga idol, galing sa left side ko, papunta sa right side ko, paharap. So na iba yung tulak ng hangin niya mga idol sa projectile. Kaya medyo minsan may time na masyadong malakas yung drift niya papunta sa right side. Minsan may time naman nakakaunti. Ito yung pinakamahirap basahin na klase ng wind mga idol. So pero kung diretso yung crosswind lang yan mga idol, madali natin yan antag ma-hold. So makuha. So ganoon. Wala. Pero yung kagandahan doon mga idol kasi yung bagsak ng projectile natin is hindi po mababa doon sa ating dial at hindi po mataas doon sa ating dial. So, saktuhan lang po. Although sabihin natin na medyo malaki kasi sa groupings na natin yun. So, tanggap ko na yun mga idol. Pero kung nakikita nyo tayo sa 98 yards, halos dead on tayo. And 51 yards, halos dead on. And dito din sa 67 yards mga idol. So, yung distance ng mga targets natin dito mga idol, yan po sa unahan ko yan. So yan, ito na. Yan, ito po yung 140 yards. Yan ang bundok ngayon mga yan ang lupa. Yan. So nandito po, yan mga targets natin. So yan mga idol. So ginagawa ko ito mga idol kasi gusto ko rin syempre
maging accurate katulad ng mga shooters na iba. So, Sir Bloods Hunter, malupit ka ng hunter. Ang lupit niya mag long range, so tayo baguhan pa lang. Mga idol, hindi pa tayo pachamba-chamba lang. So ayun mga idol, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Hanggang dito lang. Take care, God bless. Peace out mga idol. So, may challenge pa nga pala ako, sana. Egg challenge. 80, 100, and 120 and 150. Ang problema, yung itlog, nasira, mga idol. Yan, nakikita nyo yan, bukas, kasi ang baho. So, diyan ko linagay yung mga pagkain natin. Inaisama ko yung itlog, tsaka may lana pa yung isang boting lana. Pati yun mga idol, nadali. So, next time na lang siguro tayo bibira ng ganun, challenge. At alam naman natin siguro, pag nagutom na ako mga idol, para syempre, yung mga itlog, sayang. So, hindi natin tatamaan yun. Okay? Para may pag-ulam tayo. Ayun mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood pa rin. Take care. Yan. Shoutout po sa inyong lahat.